to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Hear our prayer. We are your children, and we gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our song as it rises to heaven, may your glory fill the earth as the waters over the sea. And remove anything that is standing in the way of coming to you today.
children, and if gathered here today, we've gathered here to pray. Hear our cry, Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive us sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive us sins, we pray. Forgive us sins, we pray. Forgive us sins, we pray. Be now under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are here over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quiet
rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Another day, another time na sama-sama po tayo mag-celebrate this Sunday in worshiping and praising our God. So, hindi man po natin alam kung ano yung sitwasyon ng bawat isa sa atin dahil since nasa kanya-kanya tayong bahay. But still, ang katotohanan po na ang Diyos ay kasama natin lagi sa araw-araw ng ating buhay.
Ngayon po, samahan niyo po kami na kumanta at magpasalamat sa Kanya this morning. Oh
Yes, Father. Lord, maraming pong salamat, Lord, because you are revealed in every day of our lives, in every situation, Panginoon, na meron kami, Father. Lord, maraming pong salamat because we are child, Panginoon. Anak mo kami, Panginoon. Father, maraming pong salamat for that chance, Panginoon, for that opportunity, Panginoon, to be called your son, your daughter, Panginoon. It is a high privilege, Panginoon. And Lord, maraming pong salamat, Panginoon, for that relationship na araw-araw namin pinangahawakan sa buhay namin, Father. Maraming pong salamat, Lord. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house
call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I'll find you in the midstream, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't stop now. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water, wherever you may call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are Isang magandang umaga pong muli sa inyo mga kapatid. Ito po ay huling linggo para po sa buwan ng Desyembre at of course sa taong 2020. Ibig pong sabihin
ito pong linggong ito ay magse-celebrate na po tayo ng atin pong bagong taon. So, hayaan niyo pong batiin ko kayong lahat ng maligayang bagong taon. And let's have a COVID-free celebration of New Year. Nais ko po munang basahin ilang talata sa aklat po ng Lamentation 3:22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Napakasarap po ng isipin na dakila po ang Diyos. Siya po ay dakila sa kanya pong katapatan. Kahit na po meron tayong mahirap na panahon ngayong 2020, still, we can close this year praising Him for who He is. Manalangin po tayo. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa araw po na ito ng linggo. Huling linggo para po sa taong 2020. Panginoon, alam po namin na napakahirap po ng dinaanan namin ito pong taong ito. Pero katulad ka po namin pong binasa ngayon, great is your faithfulness. Napakabuti mo, Panginoon. Minarapat mo na manatili kami sa amin pong patuloy na pagtitiwala, pag-asa, at patuloy na biyaya namin pong tinanggap sa iyo throughout the year 2020. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos. Tapat ka po sa iyong mga salita. Bagamat mayroon pong mga limitasyon, may mga bagay na hindi kami nagawa, may mga bagay, Panginoon, na hindi po naging normal sa amin pong mga regular na ginagawa, kahit na po itong pagsamba na aming ginagawa, Panginoon. Papasalamat kami sapagkat mayroon pong technology na nagagamit, mayroon pong mga kapatid na ginagamit ka sa technical aspect po, Panginoon, ng recording. Maraming salamat, dakilang Diyos. Tunay nga po na ikaw po ay dakila at napakabuti mo sa amin. Panginoon, humihiling po kami ng patuloy na iyong paggabay sa amin. Even as we close this year, Lord, nawa sa amin pong mga puso nandun yung tunay na pasasalamat at sasabihin namin, Panginoon, salamat po. Salamat po sapagkat napakabuti mo sa amin. Marami nga po mga kakulangan, pero hindi ka nagkulang sa aming pangangailangan. Marami po kaming naranasan na kakaiba kaysa doon sa mga taon na dumating. Pero Panginoon, salamat po sapagkat ikaw pa rin ang Diyos at nakikita mo ang lahat ng pangangailangan ng iyong pong mga anak. Salamat, Panginoon, sa bawat family. Salamat, Panginoon, sa bawat provision na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa bawat kalakasan na iyong ibinigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat kagalingan na ipinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa bawat pagtuturo, sa bawat linggo na dumarating sa aming buhay. Panginoon, tanggapin mo po ang lahat ng pasasalamat meron kami. Tanggapin mo po, Panginoon, lahat ng papuri mayroon kami para po sa loob na 1 taon na ipong ginawa sa aming mga buhay. At muli po, Panginoon, binubuksan namin muli ang aming pong mga puso upang ngayon nga tanggapin na yung pong mga salita sa umagang ito. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ma-realize po namin, makita po namin, Panginoon, ma-recognize po namin, dakilang Diyos, na ikaw po ay laging present sa aming pong mga pagsamba. Makita po namin, Panginoon, nagabagamat kami po ay nasa online worship, ikaw pa rin ang Diyos, ikaw pa rin ang nangusap. At doon po sa distansya, mayroon kami mula po rito sa monitor hanggang doon sa aming pong kapatid na nakupo at nakikinig, nanonood, Panginoon. Inihiling namin na banal mong Espiritu na siyang pumagitna at siyang kumatagpo ng lahat ng pangangailangan, mayroon po ang iyong mga anak. Panginoon, salamat po na marami. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa kasagutan sa bawat dalangin. At ngayon nga po, Panginoon, amin pong maingat na ibinabalik sa iyo ang lahat po ng mga pupuring ito. Karapat dapat ka lamang tumanggap lahat ng pasasalamat. At muli po, Panginoon, we open our hearts before you, asking for your grace. Fill our hearts with your love. Through your words, Panginoon, sa pamagitan ng ipong mga salita, patuloy, Panginoon, maranasan ka namin ngayong araw na ito ng linggo. Sa iyo po namin binabalik lahat ng kapurihan. Ihanda mo rin po, Panginoon, ang iyong pagsalita ngayong umaga. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen.
before us lined the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Your life's a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, Let us run the race, not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to lead, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to lead, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to lead, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Good morning. Kumusta po kayo? Kumusta yung inyong Christmas celebration? Naintindihan ko po, medyo kakaiba itong new normal na ating pagse-celebrate. One time ay natawa ako dun sa nakita kong recommendation para daw sa ating pagse-celebrate ay safe pa din dahil may pandemic pa nga po. Sabi nila, pagka daw tayo nagsama-sama at nagtipon-tipon, pagdating sa kainan, pwedeng tanggalin yung face mask. Of course, alangan naman kumain tayo naka-face mask, no? And then habang kumakain daw po ay huwag magkukwentuhan. No? So, it is highly being discouraged yung pagkukwentuhan habang kumakain. So, tapusin ng mabilis yung pagkain at pagkatapos isuot yung face mask ulit, saka daw tayo magkwentuhan. Yan po yung rekomendasyon para daw safe yung ating pagse-celebrate. Well, ano man po yung inyong naging sitwasyon ngayong Kapaskuhan, kumpleto man ang pamilya o hindi, because I understand merong iba na nahirapang bumiyahe, so kumpleto man o hindi, may hamon man o
wala? Ha? May regalo o bagong damit o wala? Ha? Ang dalangin po natin na ang Panginoong Hesus pa rin, yung siyang naging sentro nung celebration ng Pasko. Ang Diyos na nagkatawang tao, ipinako dun sa krus at namatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan at siya na dapat nating kilalanin bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. For our message today, December 27 na, last Sunday of the year 2020. Well, samahan po natin, ano? Yun pong isang napakatalinong tao. Let us join this wise man in his quest sa kanyang paghahanap to discover the purpose of our human existence. Yung meaning ng buhay. Kumbaga, samahan natin siya habang sinusubukan niyang sagutin yung mga tanong na, what's the point? Why am I here? No? What is my purpose? Ang atin pong pagbabasihan, yun pong aklat, magmumula sa aklat ng mangangaral, sa English, in the book of Ecclesiastes, chapter 2, verses 1 hanggang 11. Ecclesiastes chapter 2, verses 1 hanggang 11. At muli po, anyayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita po ng Diyos. Ecclesiastes 2, 1 hanggang 11. I'll be reading from the NIV 1984 edition. I thought in my heart, come now, I will test you with pleasure to find out what is good. But that also proved to be meaningless. Laughter, I said, is foolish. And what does pleasure accomplish? I tried cheering myself with wine and embracing folly, my mind still guiding me with wisdom. I wanted to see what was worthwhile for men to do under heaven during the few days of their lives. I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoirs to water groves of flourishing trees. I bought male and female slaves and had other slaves who were born in my house. I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. I amassed silver and gold for myself and the treasure of kings and provinces. I acquired men and women singers, and a harem as well, the delights of the heart of man. I became greater by far than anyone in Jerusalem before me. In all this, my wisdom stayed with me. I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my work, and this was the reward for all my labor. Yet, when I surveyed all that my hands had done, and what I had toiled to achieve, everything was meaningless. A chasing after the wind, nothing was gained under the sun. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mga salita. Pwede po kayong muling umupo. Tignan po muna natin yung background nito pong Ecclesiastes. Yun pong word na Ecclesiastes, actually it is a Greek word. Na ang ibig sabihin po ay participant or speaker in an assembly. Halimbawa, merong isang pagtitipon, ang Ecclesiastes ay kasama doon and in fact ay tagapagsalita doon sa pagtitipon na yun. Sa Tagalog, di ba, yung sa mga Tagalog Bibles natin, ang pamagat ng aklat na yan ay mangangaral. So, yun yung ibig sabihin ng Ecclesiastes, no? In fact, baka magtaka kayo, bakit siya naging Greek word? Di ba yung Old Testament ay nasa Hebrew, no? I-translate po kasi ito sa Greek, no? Yung Septuagint na tinatawag. At doon po nanggaling yung word na Ecclesiastes, yung Greek translation. Yung sa original Hebrew word, ito po ay Kohelet, no? Kohelet.
na ganun pa rin ang ibig sabihin, to address a public assembly. Now, ito pong aklat na ito, the Book of Ecclesiastes, nilalaman po nito yung mga kaisipan, realizations, reflections, nung tinatawag na the preacher or mangangaral. And tradition says that it was actually King Solomon, no, na tinutukoy po dito. Isang napakatalinong tao at hinanap niya, no, dahil sa kanyang karunungan. Alam niyo, ganun yung mga marurunong. Gusto nila, lagi silang merong sagot sa kahit na anong tanong. Kaya yung question na, what's my purpose? Why am I here? No? Anong layunin? Ba't nandito ako sa mundong ito? And in fact, ito pong matalinong taong ito, itong mangaral na ito, ay nag-struggle po siya na hanapin yung sagot dun sa tanong na yon, dun sa purpose ng buhay niya. Yung meaning ng life, yung meaning ng buhay. So, ang ginawa niya, he tried to seek the answer, no? Hinanap niya yung sagot from many different sources. No? Sabi niya, baka nandito, o baka nandun, o baka nandirito. No? So, hinahanap niya yung meaning ng existence, no, ng buhay. Kumbaga, ano yung purpose ko? Yun yung tanong niya. And for this specific chapter, no, sa chapter 2, ay meron siyang, kumbaga, particular, no, na sinabi niya kung saan niya hahanapin yung purpose, yung meaning. Basahin natin yung verse 1, sabi niya, I thought in my heart, come now, I will test you with pleasure to find out what is good. Sabi niya, susubukan ko. Baka sakaling dito sa pleasure, ay masumpungan ko yung meaning ng buhay na hinahanap-hanap ko. Sabi niya, subukan ko. Baka sa pleasure. What is pleasure? Sabi ng Webster Dictionary, pleasure, it is a state of gratification. Gratification. A feeling of delight or joy. No? Kung sisimplehan natin, tatagalogin natin, pag sinabing pleasure, ibig sabihin, kasiyahan. No? Yung sarap o yung ligaya ng buhay. Sino nga ba naman ang aayaw doon? No? Talagang hinahanap-hanap yan. In fact, there are people who believes that life is about finding a way to experience less pain and more pleasure. Sabi nila, yun yung buhay. No? That's it. If we were to ask, why are we here? Many people would say, sabi ng ibang mga tao, well, to be happy. To enjoy life. Kaya tayo nandito para maging masaya. No? Para i-enjoy natin. Kaya, meron ng book, sabi, your best life now. Para ma-enjoy mo talaga yung buhay mo ngayon. No? Parang, yun daw talaga yung purpose natin. Para masiyahan tayo. At, meron pong word na hedonism. Ano po yung ibig sabihin ng word na hedonism? Ito daw po ay the doctrine or belief that pleasure or happiness is the sole or chief purpose of life. Yun po yung hedonism. Yun yung paniniwala na yung kasiyahan, yung pleasure, yung maging masaya ka sa buhay mo, yan yung pinaka-purpose ng buhay mo. Kaya yung mga hedonist, no, yung mga naniniwala sa hedonism, yun yung mga tao whose goal in life is pleasure or happiness. Yun lang yung goal ng buhay nila. Yung maging masaya. Kaya yung mga statements nila, well, I just want to be happy. Gusto ko lang naman maging masaya. At pagkatapos, mag-a-advise pa, sabihin, do whatever makes you happy. Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Diba? No? Do what makes you feel good. Kaya nga, malamang kinakanta pa nila yung, it can't be wrong when it feels so right. Pamilyar ba? Sabi lang, it can't be wrong if it feels so right. Kaya sasabihin ng drug addict, sabi niya,
wow, heaven. Ang sarap ng feeling. It feels so right. So it can't be wrong. Wrong nga yun eh. Dahil we know that drugs is wrong. Pero it feels so right eh. Sasabihin ng isang tao na involved sa extramarital affair, wow, I feel so good habang kasama niya yung kanyang kapartner na hindi niya asawa. Well, it feels so right. It can't be wrong. Paano magiging right yun? Wrong nga. Nasisira yung pamilya niya, nasisira yung buhay ng kapartner niya, at kung magkaroon ng bunga yun yung mga anak nila, sira din yung buhay nun. So it is wrong. However, sabi nila, it feels so right. So, whatever makes you happy. Sabi ng mga hedonists. At yun yung nagpupursue at yung kanilang paniniwala that the purpose of life is pleasure. To be happy. So sabi ni Solomon, subukan ko nga. Try ko nga. Baka sakaling dito sa pleasure, sa paghahanap ng kasiyahan, kaligayahan ng buhay, ay masumpungan ko yung purpose o yung layunin ng buhay ko. So, anong ginawa nung mangangaral? He tested and he tried pleasure. How? By experiencing and pursuing the different pleasure givers. Merong different pleasure givers tayong i-identify. And by the way, eto na yung ating devotional guide. Devotional guide. Una, sa mga pleasure givers na na-identify natin, alin doon ang may pinakamalaking influence sa'yo? Ulitin ko. Out of the different pleasure givers that we have enumerated, which of them has the biggest influence in you? Pag-usapan, ano yung talagang may bibigay kasiyahan sa akin out of these 7? And second, sa susunod na taong 2021, how do you intend to give pleasure to God? Sa susunod na taong 2021, how do you intend to give pleasure to God? So, meron tayong i-enumerate na different pleasure givers. Yung mga, pwede natin sabihin, nagbibigay sa atin ng kasarapan o kaligayahan. No? 7 po itong lahat ng ito. At lahat lang yung kukuhanin natin dito sa mga susunod na verses ng Ecclesiastes chapter 2. So, una, in verse 2, mabasa natin, nakasulat, laughter, I said, is foolish. And what does pleasure accomplish? So, ang unang tiningnan nung mangangaral that would give him pleasure, sabi niya, yung laughter. No? Yung kasiyahan. No? Alam niyo, merong mga tao na masarap kasama kasi pagkasama mo sila, talaga namang tatawa ka ng tatawa. No? Talaga namang masisiyan ka at hinahanap-hanap natin. Yun yung gustong-gusto natin kasabi. Dahil ang feeling natin, ang saya-saya ko, pagkasama ko siya, there is always laughter. At alam niyo, sa magbabarkada, laging merong ganon. Yung parang pinaka-clown, no? O yung talagang pampaganda ng mood sa grupo. Di ba? At minsan, pagka hinahanap-hanap na yan, anong ginagawa natin? Pag gusto nating tumawa o maging masaya, gumagawa tayo ng mga bagay na katatawanan o naghahanap tayo ng mga bagay na pwede tayong matawa. Hanap tayo ng mga pwede nating panoorin, just for laughs, just for gags, and then nauso at talagang kumita ng malaki yung mga comedy bars. Bakit? Kasi tatawa ka ng tatawa dun eh. Sino nga ba yung mga pangunahing karakter niya, mga comedy bars na yan? Diyan talaga tanggap na tanggap yung LGBT community. Yan yung ginagawa nila, magpatawa. At ang akala nila, talagang nakakatawa lang ang buhay. No? Pero ang sabi ni Solomon, laughter? Sabi niya, it is foolish. Pagkatapos mong tumawa ng tumawa at ikaw na lang mag-isa, how would you feel? How do you feel? Pangalawa, sabi ng verse 3, I tried cheering myself with wine. Wow. And embracing folly. My mind is still guiding me with wisdom. No? I wanted to see what was worthwhile for men to do under heaven during the few days of their lives. Sabi niya, total, maiksi lang naman. They're just a few days of our lives under the heaven. So, subukan ko nga.
Baka sakaling dito sa alak, di ba? Sabi niya, I tried cheering myself with wine. Baka itong alak na to yung magpapasaya sa akin. Sa kultura nating Pinoy, kahit anong okasyon, may inuman. Tanungin ko nga po kayo, yung celebration po ba ninyo nitong nakaraang Pasko? Nag-inuman ba kayo? Nalasing ba kayo? Sabi ni Solomon, subukan ko nga. Alawin ko yung sarili ko sa pamagitan ng alak. Nako, ang Pinoy style ng pag-iinuman, lahat ng okasyon, masaya, inom. Malungkot, inom. Pag nanalo, iinom. Pag natalo, inom pa rin. Na-promote sa trabaho, iinom. Natanggal sa trabaho, iinom. Lahat ng okasyon, alak ang palaging kasama. Sabi ni Solomon, marahil, ito susubukan ko baka ito yung magbibigay sa akin ng meaning, itong pag-inom na ito. Marami sa atin ang galing na dyan. Ang galing na dyan. At ang isang nakakalungkot nito, marami yung nandun pa rin. Naroon pa rin sa pag-inom ng alak. Na para bang hindi kumpleto yung kanyang buhay, hindi kumpleto yung kanyang selebrasyon nang walang pag-inom ng alak. Alam po ninyo, ako bilang pastor, I take offense with those people who call themselves Christians and yet still alcoholics. Na-o-offend ako. Nasasaktan ako bilang pastor. Lalo na pagsasabihin, doon pa naman sa church ko, sa Marikina Christian Fellowship, taga-MCF. Pagkatapos makikita mo, gumagapang. Di ba? Lasing na lasing. At makikita mo, madadaanan mo dyan sa kanto. At makikita mo, nakapost pa sa Facebook. I take offense. Kung ikaw ito ang tinutukoy ko, subukan mo. Tanungin mo yung mga kainuman mo. Tanungin mo sila. Tanungin mo sila kung naniniwala ba sila na ikaw ay born-again Christian, na ikaw ay isang bagong nilalang. Kahit kasama kang sa pag-iinuman. Sinubukan na yan ni King Solomon. Sabi niya, I tried it. Baka sakaling nandun yung meaning, yung pleasure na hinahanap ko. At meron talagang kasiyahan itong binibigay sa akin. Naalala ko dati, nung nagtatrabaho pa po ako, meron akong itinray na isang ahente. No? Nag-field kami. Sa field work namin, ganun pala itong taong ito, talagang hindi pwedeng lumipas yung isang araw na hindi siya umiinom. Pag nag-field kami, minsan talagang sa gabi, umiinom siya na ano. Pagdating ng kinabukasan, pag ang bibiyahin na kami, lalakad na kami, sabi, ang sakit ng ulo. Nung minsan kinausap ko, bakit ka ba inom ng inom? Kaya tayo nasa field para magtrabaho. Sabi niya sa akin, Sir, akala niyo ba masarap ang pakiramdam nito? Ang sakit kaya sa ulo. Sabi ko, yun nga eh. Ako ang nahihirapan sa iyo sa ginagawa mo eh. Patuloy mo pa rin ginagawa. Pleasure daw eh. Masarap daw eh. Pagkatapos nun, sakit sa ulo. At kung ano pang pwedeng nangyaring ginawa dahil hindi niya na natatandaan yung mga nangyari. No? And then, ano pa? First pleasure giver, laughter. Second, wine. Pangatlong pleasure giver na sinubukan ni Solomon from verse 4 hanggang verse 6. Sabi po dito, I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoir to water groves of flourishing trees. Ano po yung ibig sabihin nun? Yung kanyang success at yung kanyang accomplishment. Sabi niya sa verse 4, I undertook great projects. Ang gaganda ng mga proyektong ginawa ko at nagtagumpay ako dito. Accomplishments. Success. Sabi niya, I built houses for myself. Naku po, napakaganda ng bahay niya. 14 years atang ginawa yung kanyang palasyo. And then, sabi, malawak yung kanyang mga taniman, yung kanyang mga vineyards.
Meron akong mga gardens, mga parks, all kinds of fruit trees in them. Nako, ngayon, dahil mga plantito, plantita, at tuwan-tuwa tayo pagkang maganda yung tubo ng ating mga itinanim. Sabi niya, meron pa akong reservoir ng water and flourishing trees. Sabi niya, I am very successful and I have these accomplishments. Sabi niya, baka dito ko makita yung kasiyahan, yung sarap ng feeling pagkang nagtatagumpay ka sa ginagawa mo. Baka dito ko makita yung meaning ng buhay. Yun din ba ang iyong pinupurso? Marating ang iyong pangarap, yumaman, magkaroon ng magandang bahay, at kung ano-ano pa, at pagkatapos, yan na ba ang purpose ng buhay mo? Pangapat, ano pa yung nakita niya? Bukod sa success and accomplishments, in verses 7 and 8, sabi niya, I bought male and female slaves, and had other slaves who were born in my house. I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. I amassed gold and silver for myself and the treasure of kings and provinces. Ano pa? Wealth and acquisitions, the pleasure of acquiring, the pleasure of buying, the pleasure of shopping. Di ba ang sarap mamili? Anong nabili niyo nung 12-12? O nung 11-11. Minsan ako yung natutuwa rin kapag kami mag-grocery. Siyempre, pag nasa grocery ka, meron kang kukuning cart. Pagkasama ko yung mga anak ko, naku, enjoy na enjoy sila. Kukuha ng gusto nila, pagtapos ilalagay sa cart. Hindi naman sila magbabayad. Masaya lang sila na kumukuha ng ganon. No? At ganon din sa online shopping, laging add to cart. No? Ang sarap kayang mag-shopping. Lalo na't may credit card ka, hindi mo pa agad babayaran, hindi mo agad mararamdaman. Pero pagdating ng bayaran na, naku po. Anong huling binili mo? Lalo na yung December, tumanggap ng 13-month or bonus, sasabihin ng iba, sana all. Kasi alam natin, hindi lahat ay merong ganong tinanggap. Pero ano yung huling binili mo? Sa panahon natin ngayon, napakaraming mga commercial sa TV or sa internet, magbabrowse ka lang na ganyan, merong Shopee. So, lalabas yung pop-up na ganyan, di ba? At parang sinasabi lang, bilhin mo to, kulang yung ganda mo, madadagdagan yung ganda mo pagkang binili mo to. Diba? Masasaya ka pagkang binili mo to. Ang lakas ng influence ng advertising sa atin. No? Wealth and acquisition. Ano pa? Ano pa yung pwedeng paghanapan natin ng pleasure? According to King Solomon, sabi sa verse 8, sabi niya, yung first part, I amass silver and gold for myself and the treasure of kings and provinces. Sa second part ng verse 8, sabi niya, I acquired men and women singers and a harem as well, the delights of the heart of man. Diba? Tayo po ay nabubuhay sa culture kung saan yung entertainment ay napakataas ng ating, kumbaga, parang napakataas na priority sa atin yung entertainment. Kaya kinakailangan natin magandang TV. Smart TV pa nga. Yung malalaki, HD. Why? For our entertainment. Movies. Subscribe tayo para meron tayong napapanood ng movies. Alam po niyo, nung ako'y nagtatrabaho sa cable TV industry, meron kaming yung ginawa namin doon, yung sabi namin, market positioning. Kasi during the 90s, ang cable TV it's not a necessity. Hindi necessity yung cable TV during the 90s. Pero sa aming market positioning, kinakailangang i-push namin na itong cable TV ay maging necessity na parang katulad ng kuryente, ng tubig, ng telepono, and we were successful in doing that. Nako-convince namin yung mga tao, kailangan mo to, kailangan mo to, kailangan mo to. Minsan nga, napag-iisip-isip ako kasalanan ata yung ginawa ko na yun. Nung nagtatrabaho ako, hindi pa ako nagpapastor. Ina-advertise natin, sinasabi natin doon sa mga tao. You need this. Entertainment, movies, concerts,
Video games. Bakit ba nalululong sa games yung maraming mga tao? Because they want to be entertained. Why? Because they were so bored. Bored na sila. Gusto nilang ma-entertain. At dun sa entertainment, maaring dun makuha yung pleasure at yung meaning ng life na hinahanap-hanap natin. Yung iba nga, ipinagpalit yung pag-aaral, ipinagpalit yung karir, ipinagpalit yung pamilya dito sa mga games na ito. Pagkatapos sabi, I acquired men and women singers. No? Yung panahon ni King Solomon, wala pa naman kasing mga video games nun. Okay lang, mayroong mga entertainers dyan, mga singers, mga dancers, the drama. And pagkatapos nun, sabi, anong kasama nun? Harem. Alam niyo po kung ano yung harem? Sabi ni Solomon, the delights of the heart of man. Harem, yung isang hari, pag meron siyang harem, ibig sabihin, nandun yung lahat ng magagandang babae na magustuhan niya at nandun sa harem at anytime na gusto niya ng sex, pupunta lang sa doon, pipiling lang sa doon, and then that will give him pleasure. Because right now, and even mula pa nung panahon ni King Solomon, the world view sex as entertainment. Entertainment na yun. It is no longer an intimate act enjoyed by a married couple. Samantalang yun yung talagang design ng Diyos when it comes to sex. It should be an intimate act between a husband and a wife. Kinakailangan kasal kayo. Pero mula nung time ni Solomon at hanggang sa panahon natin sa ngayon, yung sex ay parang entertainment na lang. Gusto mong sumaya? Gusto mong maging maligaya? This will entertain you. Entertainment and sex. Ando ng pleasure. Ando ng meaning. Marami, unconsciously, Freudian. Mga followers ni Sigmund Freud. Sabi nila, lahat ng ginagawa mo motivated by sex. Ano pa? Yung mga pleasure givers na in-identify, na in-enumerate ng mga ngaral. In verse 9, sabi niya, I became greater by far than anyone in Jerusalem before me. In all this, my wisdom stayed with me. Sabi, I became greater. Naging higit akong dakila. Ano yung tinutukoy doon? Fame, popularity. Yung iba, yun yung pinupurso nila para sumikat, para maging kilala, para maging pinakamahusay at tinitingala. At sabi nila, well, ang sarap ng feelings ng tinitingala ka. Kaysa naman yung tinatapak-tapakan ka, sabi nila, mabuti nang ikaw yung tinitingala. At parang nandun yung kanilang satisfaction in fame, in popularity, and finally, in power. Verse 10 sabi, I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my work, and this was the reward for all my labor. Sabi niya, I denied myself nothing. Lahat ng gustuhin ko, magagawa ko. I have the power to have everything that I want. He has the power. Hari siya. Mayaman. Kilala. Makapangyarihan. Sabi niya, and that gives pleasure. So, the preacher tried to seek for the meaning, for the purpose of his life from pleasure. And he tried every pleasure giver that is available. Sinubukan niya. Then, what did the preacher found out from these pleasure givers? Verse 11. Verse 11. Sabi niya, yet, when I surveyed all that my hands had done and what I had toiled to achieve, everything was meaningless. At chasing after the wind, nothing was gained under the sun. So, tatlong bagay yung natutunan nitong mga ngaral. Sabi niya, everything was meaningless. At chasing after the wind, parang naghahabol sa hangin, and nothing was gained. Sabi niya, hinanap ko yung purpose, yung meaning ng buhay sa pleasure. I tried every pleasure giver that is available. However, I found out that it is meaningless.
walang kabuluhan. A chasing after the wind, and nothing was gained. Ang isang favorite po na illustration ko dito, siguro yung mga madalas kong nakakausap o nakakapakinig sa akin, ilang beses na lang narinig sa akin to. Yung, sabi ko, parang yung pusa na, nakakita na kayo ng pusa na hinahabol yung buntot niya. Minsan, ganun yung pusa pag naglalaro eh. No? Talaga, una nakahiga lang yan, tapos yung buntot niya gumagalaw-galaw. Pag nakita yung buntot niya gumagalaw-galaw dyan, nahabulin niya. Hinahabol niya yung buntot niya. So, nakakatawa tingnan yung pusa. Paikot-ikot, habol siya ng habol ng buntot niya na hindi niya naman maabot-abutan. Siyempre, kada galaw niya, sumusunod yun, di ba? Hindi niya abutan. Yung pusa na naghahabol dun sa buntot niya. Sometimes, sabi ko, hindi kaya nare-realize ng pusa. Hindi kaya nare-realize nitong pusa na ito na hindi niya kinakailangang habulin yung buntot niya. Why? Because his tail will naturally follow him wherever he goes. Kahit saan siya pumunta, natural susunod yung buntot niya at hindi niya kinakailangan itong habulin, susunod lang to sa kanya. So, anong realization doon? Do not chase your happiness. Because your happiness, your satisfaction, your pleasure will follow you if you pursue the right things. Ulitin ko. Do not chase happiness because it will follow you if you pursue the right things. Kung ang hinanap mo yung mga tamang bagay, yung happiness, yung ligaya, yung kasiyahan, yan ang susunod sa'yo. Now, siguro magtatanong kayo, why did the preacher reach that conclusion? Bakit dumating dun sa conclusion na yon na it was meaningless, at chasing after the wind, parang naghahabol sa hangin na hindi mo na maabot-abutan, and then wala naman pakinabang. Why did the preacher reach that conclusion? No? Ano ba yung naging resulta nung kanyang paghahanap dun sa meaning ng buhay from pleasure? Anong naging resulta? Well, tingnan po natin yung isang komentary sa buhay niya sa 1 Kings chapter 11. Yung nagsasaad ng buhay ni King Solomon. In 1 Kings chapter 11, in verse 9, we could read, sabi dito, the Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Ang naging resulta, ang naging bunga sa paghahanap niya nung meaning ng buhay niya from this pleasure at sinubukan niya yung lahat-lahat ng pleasure givers na available sa kanya, sabi nung 1 Kings 11:9, the Lord became angry with him. Nagalit ang Diyos sa kanya. Why? Because his heart had turned away from the Lord. Yung puso niya ay lumayo sa Diyos dahil hinahanap niya yung meaning ng buhay niya apart from God. So, his heart had turned away from God, from the Lord. The God of Israel who had appeared to him twice. Imagine, 2 beses nagpakita at nakipag-usap sa kanya ang Diyos na ito, and yet, tinalikuran niya at hinanap niya yung meaning ng buhay niya dun sa mga bagay na iniisip niyang magpapasaya sa kanya nang hiwalay sa Diyos. Naniniwala po ako sa pamamagitan po ng mensaheng ito ngayon, china-challenge tayo ng Diyos. Dahil maaring tayo, we may have been tempted and believed. Iba-iba lang yung degrees ng ating paniniwala. Maaring natukso tayo at paniniwalaan natin that the purpose of life is to avoid pain and to experience pleasure. Baka yun na rin yung ating paniwala. Yung ang gusto natin, ang pinupurso natin, yung maging masarap, maging maginhawang buhay. Are you living for pleasure? Yan ba yung hinahanap-hanap ng buhay mo? Well, pwede niyong tanungin, what's wrong with pleasure? Masama bang maging masaya? Ayaw ba ng Diyos na maging masaya ako? Life is boring without pleasure. Alam po ninyo, pleasure in itself, I do believe, pleasure in itself is good.
Masaya, maganda po yun. Mabuti po yun. Yung magkaroon tayo ng kasiyahan. Pero ang kasiyahan po na yun, dapat masumpungan natin sa Diyos. Not from the 7 pleasure givers that the preacher enumerated. Paano yun? Paano yun? Tingnan natin, in the New Testament, sabi ng John chapter 6 verse 38, John 6:38, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." Ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita po dito. Sabi niya, ako'y naparito mula sa langit, hindi para gawin o sundin yung gusto ko, kundi para gawin yung kagustuhan o yung nakasisiya sa Kanya na nagsugo sa akin. So ang main goal, ang pinaka-purpose ng Panginoong Hesus nung siya'y mabuhay dito sa mundong ito was to please His Father. To give pleasure to His Father. Kung hindi yun yung goal niya, sa palagay niyo, mamamatay siya dun sa krus. In fact, nung siya'y nananalangin dun sa Garden of Gethsemane, sabi niya, Ama, kung maaari lang, palipasin ninyo itong sarong ito. Kung maaari lang, ayaw kong mangyari, ayaw kong maghirap, ayaw kong mamatay, kung maaari lang. Pero hindi yan, sabi niya, but not my will. Not what I want. Not my pleasure. But your will. Your pleasure be done. In fact, namatay si Kristo dun sa krus at inialay niya yung kanyang buhay para mangyari, ma-accomplish yung kalooban na nakasisiya sa Diyos. At ano yung kalooban na yun na nakasisiya sa Diyos? Yung ma-rescue niya yung mga makasalanan mula sa walang kabuluhang buhay na ito na dadalhin sa kapahamakan. And Jesus resurrected, nabuhay siyang muli para ipakita na yung ganong klase ng buhay, yung buhay na nagbibigay kasiyahan sa Ama, yun yung totoong buhay at merong muling pagkabuhay sa buhay na walang hanggan. Natutunan po ito ni Paul. Paul learned it too. In 2 Corinthians chapter 5 verse 9, sabi ni Paul, "So we make it our goal to please Him." So ito ngayon ang layunin namin, yung mabigyang kasiyahan ng Diyos. Whether we are at home in the body or away from Him, whether sa katawang ito o wala, buhay man ako o mamatay man ako, ang layunin ko ay mabigyang kasiyahan ang Diyos. Hindi nabuhay si Paul para hanapin yung kasiyahan ng buhay ng katawan niya. No? He lived for God's pleasure. Para masiyahan ang Diyos. He lived to do what pleased God. Kung ano yung nakasisiya sa Diyos. And living for God's pleasure. Kung tayo'y totoong may kaugnayan sa Diyos, yung mamuhay tayo para bigyang kasiyahan ng Diyos, yun yung ating magiging kasiyahan din. That is what really matters. No? It is not our own pleasure, but the pleasure of our Creator, the pleasure of our Savior. Life is not about living for our own pleasure. It is about living for God's pleasure. The question is not, am I pleased, but is God pleased? However, ito lang yung, kumbaga, warning. No? Dapat, ready tayo, handa tayo, that living for God's pleasure, yung mamuhay tayo para mabigyang kasiyahan ng Diyos, it could also mean pain for us. And loss, and difficulties, and suffering. Madalas ko nga nababanggit, imagine yung kwento sa Acts chapter 16, yung sa buhay ni Paul. Ha? Dahil sa kagustuhan ng Diyos na maligtas yung Philippian jailer, no? Sa kagustuhan ng Diyos na maligtas yung Philippian jailer, si Paul,
na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay kinakailangang makulong, pumasok sa loob ng kulungan, kinakailangan niyang makaranas ng paghihirap, yung pagbugbog doon, yung sakit ng katawan, kinakailangang maranasan niya doon so that the Philippian jailer will be saved. Living for God's pleasure could also mean pain for us and difficulties and suffering. Nagbibigay kasiyahan tayo sa Diyos. Hindi sa pamamagitan ng paglayo o pagtakbo o pag-iwas sa mga mahihirap at masasakit na sitwasyon. No. Hindi sa ganung paraan tayo nagbibigay kasiyahan sa Diyos. We please God by trusting Him, even in the midst of our difficult situation. Kahit sa kabila ng mahirap na sitwasyon, makapagbibigay kasiyahan tayo sa Diyos kung tayo'y patuloy na magtitiwala sa Kanya. Sometimes, meron din akong mga tanong sa sarili ko. Sa mga naranasan din namin sa buhay. Nitong bagyong Ulysses, yung baha sa amin, diba? Umabot hanggang dito sa second floor ng bahay. Wash out ang mga gamit. Yung kotse ko, lumubog, as in lumubog talaga. Nasira at kinakailangan ipagawa. Hindi kami na-rescue habang naghihintay kami ng rescue sa third floor. Isa napapatanong din ako, Lord, ba't kailangan maranasan ito? Anong purpose nito? Hindi lang yung baha, Alam niyo ba, I think about 3-4 years ago, nasunugan din kami. Nakaranas na kami bayan. At hindi lang Ulysses, pati Ondoy, naranasan din namin. Last year. Nagkasakit ako, kailangan kong operahan. Meron nga time, na-scam pa ako malaking halaga. Minsan napapatanong ako, ba't kinakailangan maranasan ko itong mga bagay na to? Masakit. Mahirap. But dito ko nare-realize, we give pleasure to God by trusting Him, even in the midst of our difficult situations. Doon natin nabibigyan kasiyahan ng Diyos kung tayo'y patuloy na magtitiwala sa Kanya na kahit sa gitna ng mga mahihirap at masasakit na sitwasyon, siya pa rin ang ating pinanghahawakan. When we trust Him, when we continue to listen to Him instead of listening dun sa kung ano-anong mga bulong-bulong sa paligid, bulong ng mundong ito. And then finally, sabi ko nga, siguro, kaya nararanasan namin to. Yun yung paraan para mas maging epektibo at para talagang maramdaman ko rin yung pinagdadaanan ng iba't ibang mga tao na kinakailangan kong abutin, kinakailangan kong lapitan, at kinakailangan kong mag-minister sa kanila. I could identify with them dahil naranasan ko yun. Pare-parehas tayong binaha. Nasunugan din ako. Na-scam din ako. Nagkasakit din ako at naoperahan. Nawalan din. Sometimes, living for God's pleasure could mean pain and difficulties and suffering. But in the end, if we are living for God's pleasure, ultimately, yung totoong layunin, yung purpose, yung kasiyahan ng buhay natin, mararanasan natin. And the only way, ang natatanging paraan lamang para magkaroon tayo nung tinatawag lang paradigm shift so that we can live to please God and not just to please ourselves, the only way
para mangyari yun sa buhay natin is to have a new heart, yung magkaroon tayo ng bagong puso that only Jesus Christ can give. Hanggat wala tayo ng bagong puso na yun, hanggat walang transformation, hanggat walang renewing of our mind, yung paghahanap natin ng pleasure, mananatili at magpapatuloy na katulad ng ginawa ni Haring Solomon. Doon sa mga iba't ibang pleasure givers, doon niya hahanapin yung kasiyahan at doon hahanapin ang purpose ng buhay. The only way we can live to please God is through a new heart that only Jesus Christ can give. Sabi ng Psalm 16, verse 11. Psalm 16, verse 11. You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ulitin ko ang sabi niya, in your presence, there is fullness of joy. Sa presensya mo, at yung mga awit dito, ang kausap niya ay ang ating Diyos. Sabi niya, sa presensya mo, O Diyos, nandoon yung lubos-lubusang kasiyahan. At your right hand are pleasures forevermore. Yung walang hanggan, walang katapusang ligaya sa buhay, mararanasan lamang sa piling mo, O Diyos. Sa piling mo, O Diyos. In His presence, there we will find our pleasure. In His presence, sa presensya din ng Diyos, there we will find our purpose, yung layunin ng buhay natin. Merry Christmas! And have a purposeful, a pleasurable, a life living for God's pleasure. A purposeful New Year 2021. Pagpalain tayo ng ating Diyos. Happy New Year po. God bless you all. Matapos po ang ating pakikinig ng salita ng Diyos at mula po pasimula ng ating panambahan mga kapatid, nagawitan tayo, nanalangin tayo at ngayon nga po sa pagtatapos ay magsama-sama tayong dumulog sa panalangin sa ating Panginoong Diyos. Allow me to read to you Philippians chapter 1 at yung pong verse 6, ang sabi niya, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, O Diyos. Maging sa kalatagan ng buong taong ito ng 2020, hanggang dito, Panginoon Diyos, kami po'y nagpapasalamat. You have brought us through this year na meron pong kalayaan, virtually that is, na manambahan po sa iyo. At hindi po yung maagaw ng pandemya. At napatunayan po namin, Panginoon Diyos, ang katotohanan yan. Kaya puspos po kami ng pasasalamat. Gaya nga po ng salita ninyo, Panginoon Diyos, yung magandang bagay na pinasimulan niyo po sa amin. Sa kabila nitong mga trahedya na pinagdaanan po namin ng 2020. At matatapos nga po huling linggo ng taong ito. Kami po'y nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo. At maraming mga bagay, maraming mga pangyari, maraming mga karanasan na tanging kitang-kita namin, tanging kayo lang po ang nakagagawa. Kaya, Panginoon Diyos, lahat ng ito, iniaalay namin bilang pagpupuri sa iyong banal na pangalan. At sa pagtatapos po, Panginoon, ng aming pagtitipong ito, tanggapin niyo po ang aming pagpaparangal, ang pagpapahalaga ng mga mensahe na yung pinarinig sa amin mula sa simula hanggang ngayong pagsamba at pagmamahal sa iyo. Panginoon, nakatulong mabuti upang palaguin ito sa aming mga puso, sa aming mga diwa, at mangyari po sa araw-araw ng aming buhay. Kalakip po nito, itulot, Ama, na kung may pagsasara ng isang taon at magbubukas ng bagong taon, yung magandang bagay na sinabi ni Pablo, tiyakan po at aming inaangkin, inyo pong tatapusin ang sinimulan yung mabuting bagay sa amin. Kaya, oh Lord, tanggapin niyo po ang aming pagpupurit pasalamat. At sa lahat, Panginoon,
bilang iyong abang lingkod, nagpapahayag po ako ng pagpapala, ng basbas sa lahat ng iyong mga anak, individually as well as sa family. At Panginoon, inyo pong patunayan muli kung gaano kayo kabuti, katapat sa amin, habang kami naman ay nagsisikap, magantihan po namin ng kapwa katapatan sa aming paggawa, sa aming kaugnayan sa iyo. All glory belongs to you alone, at sa inyong dakilang pangalan, inihingi ko pong lahat ng ito sa pangalan Jesus. Amen at Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh our God, bless the world through MCF as we gather to grow and scatter to sow.